Lunes ng ika-20 linggo sa karaniwang panahon. Panimula. Isang mapagpalang Lunes po sa inyong lahat. Ngayong araw, sama-sama nating pakinggan ang banal na salita ng Diyos mula sa banal na misa. Hatid natin ang mga pagbasa ayon sa simbahan upang magiging gabay at lakas natin sa pagsimula ng linggo. Ang unang pagbasa mula sa aklat ng Ezekiel, chapter 24, verse 15 hanggang verse 23. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Ezekiel. At sinalita sa akin ang salita ng Panginoon, Anak ng tao, sa isang iglap ay kukunin ko ang taong pinakamamahal mo. Ngunit huwag kang magluluksa ni tumangis at huwag mong paluluhaing dumaloy. Maaari kang magbubunting hininga, ngunit may pagtitimpi. Huwag kang magluksa, magsuot ka ng iyong kasuotan at maglakad ka ng may katatagan. Huwag mong takpan ang iyong mukha at huwag kang kumain ng tinapay na inialay sa mga nagluluksa. Kaya't kinausap ko ang bayan sa hapon. At sa gabi ay pumanaw ang aking asawa. Kinaumagahan, ginawa ko ang inuutos sa akin at tinanong ako ng bayan. Ipaliwanag mo sa amin, ano ang kahulugan ng iyong ginagawa? Sinagot ko sila, sinalita sa akin ng Panginoon ang kanyang salita. Sabihin mo sa sambayanan ni Israel, ito ang sinabi ng Panginoon. Ako'y maglalansag ng aking sanktuaryo, ang inyong pinagmamalaking lakas, ang kagalakan ng inyong mga mata, ang inyong mga anak na iniwan ninyo ay mamamatay sa tabak at gagawin ninyo ang gaya ng ginawa ko. Hindi ninyo tatakpan ang inyong mukha ni kakain ng tinapay na panluluksa. Maglalakad kayo ng may katatagan at magluluksa kayo sa isa't isa at malalaman ninyo na ako ang Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa iyo, O Diyos. Ang salmong tugunan mula sa aklat ng Deuteronomio, chapter 32, verse 18 hanggang 19, chapter 20 and 21. Tugon, tinalikdan ninyo ang bato na lumikha sa inyo. Nilimot ninyo ang Diyos na nagbibigay sa inyo ng buhay. Nakalimutan ninyo ang bato na lumikha sa inyo. Nilimot ninyo ang Diyos na nagbigay sa inyo ng buhay. Nang makita ito ng Panginoon, siya ay napuot at itinakwil ang kanyang mga anak. Tugon, tinilikdan ninyo ang bato na lumikha sa inyo. Nilimot ninyo ang Diyos na nagbigay sa inyo ng buhay. Sabi ng Panginoon, itatago ko ang aking mukha sa kanila at titingnan ko kung ano ang kanilang kahihinatnan. Sila ay suwail na lahi, mga anak na walang katapatan. Tugon, tinalikdan ninyo ang bato na lumikha sa inyo. Nilimot ninyo ang Diyos na nagbigay sa inyo ng buhay. Pinukaw nila ang aking galit sa pamamagitan ng mga Diyos-Diyosan na walang halaga, kaya pupukawin ko rin ang kanilang galit sa pamamagitan ng isang bayang walang pagkaunawa. Tugon, tinalikdan ninyo ang bato na lumikha sa inyo. Nilimit ninyo ang Diyos na nagbigay sa inyo ng buhay. Ang mabuting balita mula sa aklat ng Matthew 19, verse 16 hanggang 22. Ang mabuting balita ayon kay San Matthew. Noong panahong iyon, lumapit kay Jesus ang isang lalaki at nagtanong, Guro, anong mabuting bagay ang dapat kong gawin upang magkaroon ako ng buhay na walang hanggan? Sinagot siya ni Jesus, bakit mo ako tinatanong kung ano ang mabuti? May isa lamang na mabuti. Kung nais mong pumasok sa buhay na walang hanggan, sundin mo ang mga utos ng Diyos. Tinanong niya, aling mga utos po? Sinabi ni Jesus, huwag kang papatay, huwag kang mangangalunya, huwag kang magnanakaw, huwag kang sasaksi ng hindi totoo. Igalang mo ang iyong ama at ina at mahalin mo ang iyong kapwa tulad ng iyong sarili.
Sinabi ng binata, "Sinunod ko na po ang lahat ng iyon. Ano pa po ang kulang sa akin?" Sinabi sa kanya ni Jesus, "Kung nais kang maging ganap, humayo ka. Ipagbili mo ang lahat ng iyong ari-arian at ibigay mo sa mga mahihirap. At magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. Pagkatapos ay lumakad na kasunod ko." Nang marinig ito, lumisan ang binata na puno ng kalungkutan sapagkat siya ay may malaking kayamanan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Purihin ka, Panginoong Hesus. Ang pagninilay at panalangin. Mga kapatid, sa unang pagbasa tinawag tayo ng Diyos sa katatagan ng loob. Kahit sa gitna ng pagsubok at pagkawala, mananatili tayong tapat sa Kanya. Sa mabuting balita, nakita natin ang hamon ni Jesus. Higit pa sa pagsunod sa mga utos, inaanyayahan tayo na ialay ang lahat sa Kanya. Pati na ang ating mga kayamanan at kalakip na pag-ibig sa mundo. Ang binata ay lumisan na malungkot dahil mas mahalaga sa kanya ang kanyang kayamanan kaysa tawag ng Diyos. Ngunit tayo ay inaanyayahan ngayon. Huwag nating hayaang may pumigil sa atin na sundin si Kristo. Ang tunay na kayamanan ay nasa langit. Panalangin. Panginoong Hesus, tulad ng binata sa Ebanghelyo, nais naming makamit ang buhay na walang hanggan. Turuan mo po kaming umibig sa iyo ng higit pa sa anumang kayamanan sa mundo. Palayain mo ang aming puso upang ganap na karing sundin at paglingkuran kayo, ang aming kayamanan at kaligayahan. Ito ang aming dalangin. Amen. Ang pagwawakas at pagtatapos. Manatili po tayong matatag sa pananampalataya at laging bukas ang puso sa tawag ng Diyos. Huwag po tayong matakot at ialay ang lahat sa Kanya sapagkat ang gantimpala niya ay walang kapantay sa langit. Maraming salamat po sa pagsama sa akin ngayong araw. Naway samahan kayo ng pagpapala ng Diyos sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Pagpapalain po kayo ng mahal na Birheng Maria at ng San Jose. Hanggang sa muli po. Maraming salamat po.